Jericho! Tawag ni Crystal at tuminto naman ito at hinarap si Crystal. Oh, I just want to remind you na may party sa bahay this Friday night and you should come. Sabi nito habang panay ang pakit kay Jericho. Maganda si Crystal. Sosyal ang dating kaya hindi na siya magtataka kung ubod ito ng arte dahil halata ito sa kilos at pananamit nito na may sinasabi ito sa buhay at masasabi niyang bagay sila ni Jericho. Nagkibit balikat siya sa biglang naisip niya nang bigla siyang tapikin ni Crystal sa balikat. You should come too so we can get to know each other. Nakangiting sabi nito sa kanya. Huh? Crystal, she's young and not allowed to party. Sabat ni Jericho at tinila na siya nito sa braso palabas ng sports field. Next time, keep yourself out of the things you won't fit in. Galit na sita ni Jericho sa kanya habang isa-isa nitong hinahagis ang mga gamit sa likod ng kotse. Who told you na pwede ka manood, ha? Galit na tanong nito sa kanya at napasulyap siya kay Mang Maning na napapakamot ng ulo. Ako lang. Naisip ko lang na manood na lang habang hinihintay ka namin kaysa sa bumalik pa sa Mang Maning. Sagot niya habang nakatingin dito na nagpupunas ng pawis sa muka. You what? Bakit ikaw ba nagbabayad ng gasolina ng sakyan? Ha? Hindi. Pero stop, okay? Because of you, I almost ruined the game. We almost lost the practice game. Na for sure, pagtatawanan kami pag nangyari iyon. So next time, magtanong ka muna kung pwede kang pumasok, manood o hindi, para wala kang nasisira. Inis na sabi nito at nauna nang sumakay ng kotse at malakas na sinara ang pinto. Napakagatlabi siya. Alam niyang dalawang bagay ang naisip parating nito sa sinabi niya. Alam naman niyang kasalanan niya kung bakit nasira ang mamahaling laruan nito at alam din niyang kasalanan niya kung bakit muntik na matalo ang mga ito kanina. Isama pa ang mga kaibigan nito na muntik na nito makaaway dahil din sa kanya. Pero hindi naman niya sinasadya ang mga iyon. Ang gusto lang naman niya mapalapit kay Jericho gaya ng nais mangyari ni Doña Feliza at mama nito. Bianca, sumakay ka na. Bulong ni Mang Maning na hindi man lang niya namalaya na nakalapit na pala sa kanya at pinagbuksan pa siya nito ng pinto. Salamat po. Nahihiyang sagot niya at sumakay na sa loob. Pasimple niyang sinulyapan si Jericho na sa labas nakatingin. Seryoso ang mukha nito. Nais niyang mag-sorry pero baka sigawan lang siya nito bigla at nakakahiya kay Mang Maning. Nanatili na lang siyang walang kibo hanggang sa makarating sila sa Gomez Mansion. Unang bumaba si Jericho at baliwalang pumasok ito sa loob. Iniwan siya at si Mang Maning. Hiyaan mo na si Sir Jericho. Ganyan talaga yan pag mainit ang ulo. May pagkamasungit. Sabi ni Mang Maning sa kanya habang kinukuha nito ang mga gamit ni Jericho sa likod ng sasakyan. Kasalanan ko naman po kasi. Ang kulit-kulit ko kasi. Pero Mang Maning, gusto ko lang pong makipagkaibigan sa kanya. Malungkot na sagot niya at tinulungan ito sa pagbaba ng mga gamit ni Jericho sa kotse. Hayaan mo, Iha. Masasanay din siya. Hindi lang kasi yan sanay na may ibang kasama sa bahay. Nasanay siyang siya lang at sa kanya lang lahat ng atensyon. Atensyon? Tanong niya habang papasok na sa loob ng bahay. Oo. Tipid na sagot ni Mang Maning. Ako nilang po maghahatid ng mga gamit ni Jericho. Presenta niya. Baka magalit iyon sa iyo pag pumasok ka sa silid niya. Kamot ulong sabi nito. Hindi po. Ako na po bahala sa kanya. Sagot niya at isa-isa nang kinuha dito ang mga gamit at iniwan ang sariling gamit sa malaking sofa para madala lahat ang mga gamit ni Jericho. Pagdating sa taas, kumatok siya na ilang beses at hinintay ang sagot ni Jericho bago siya pumasok sa loob. Bakit ikaw nag-akyat niyan? Tanong ni Jericho nang makitang siya ang pumasok sa loob. Wala itong damit at tanging football short lang ang suot. At masasabi niyang sa batang edad nito ay may magandang hubog na ng katawan nito. Tulad ng mga napapanood niya sa TV at mga magazine na modelo. Hindi niya alam ang sasabihin. Bakit ba kay bata-bata niya kung ano-ano nang naiisip niya sa magandang katawan ni Jericho? Nagtataka din siya sa sarili kung bakit tila nag-iiba ang isip at kilos niya pagdating kay Jericho. Lumunok muna siya bago siya muling nagsalita. Nagsabi ako kay Mang Maning na ako nalang magdadala ng mga gamit mo. Sagot niya at isa-isang binitawan ang mga gamit nito. Hindi ba't sinabihan na kita na huwag kang basta-basta papasok sa silid ko? Galit na sita nito tumakbang palapit sa kanya. Ano, maninira ka na naman ang mga gamit ko dito? Galit pa ding tanong nito sa kanya at sa tuwing hahakbang ito palapit sa kanya wala sa sariling napapaatras siya sa takot dito. Gusto ko lang naman mag-sorry. Nauutal na sagot niya at naramdaman niyang nadikit na sa may dingding ang likod niya. Sorry? For what?
Tanong nito tuminto sa paghakbang palapit sa kanya. Napasalamat siya dahil wala na siyang aatrasan pa at na-corner na siya nito. Alam ko, mahal sa Batman. Hindi ko siya kayang bayaran sa'yo ngayon. Wala akong pera. Pero pwede ko siyang bayaran pag nagkapera ako. Mag-iipon ako para mabayaran ko siya. Nakayukong sabi niya. Bayaran? Natatawang tanong ni Jericho. Do you know how much is that cost, ha? Almost 5,000 pesos. Kailan ka makakaipon ng ganoong pera? Wala ka naman trabaho. And I know hindi ka bibigyan ni Lola or ni Mama. So saan ka kukuha ng pera? Tanong nito. Hindi ako hihingi sa kanila. Pwede akong maghanap ng trabaho dito sa bahay o kaya sa eskwelahan. What? How? Kunot doon tanong nito. Pwede kong gawin ang mga assignment ng mga kaklase ko at sasangilin ko sila. O di kaya pwede nila akong utusan ng kahit na ano at sasangilin ko sila. Taas noong sagot niya. Slave? You are willing to be slave just to get a small money? Oo, para mabayaran kita. Are you insane na magpapautos ka sa mga kaklase mo at hihingi ka ng pera sa kanila? While you are living in my mansion? Sabi nito at nagbuga ng hangin na may galit sa tono nito at tumaliko dito sa kanya. This is not your mansion. Kay Lola ang mansion na ito. Inis na sagot niya at nakahinga na siya ng maluwag dahil halos hindi siya makahinga sa sobrang lapit nito sa kanya kanina. Ewan ba niya bakit tila nararamdaman niya tulad ng mga nabasa niya sa mga romantic books na pagmamayari ng nanay niya. Sa tuwing wala siyang magawa sa bahay ay binabasa niya. I'm the commissary. Don't forget that. Sabi mo eh. Inis na sagot niya at naglakad palapit sa pinto para lumabas na dahil wala din mangyayari sa usapan nila ni Jericho. At least nasabi na niya na babayaran niya si Batman. Wait, where are you going? Lalabas na ako, baka madagdagan ko pang babayaran ko sa'yo. Inis na sagot niya tinawakan na ang doorknob ng malaking silid. Why don't you work with me instead of your classmate? Tanong nito at nahinto ang balak niyang paglabas at biglang napalingon dito na seryoso ang mukhang nakatingin sa kanya. Ano sabi mo? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig? Sa akin ka magtrabaho kasi sa kung sino-sino pa mag-uutos sa'yo. Ako na lang para agad na matapos ang utang mo. Babayaran mo ako para mabayaran ko si Batman? Tanong niya rito. Nope. Be my slave in 2 weeks at bayad ka na sa akin. Where are you going? Hindi ka ba sasama sa gym? Habang natanong ni Ella sa kanya ng paglabas ng classroom ay mabilis siyang nagpaalam sa kaibigan. Hindi na muna. Next time na lang. Hinihintay ako ni Jericho sa rooftop. Sagot niya rito at muling nagpaalam kay Ella. Binilisan niya ang takbo. Ang usapan nila ni Jericho ay magkikita sila ng 4:00 ng hapon sa rooftop ng high school building dahil may iuutos ito sa kanya. Gaya na napag-usapan nila kahapon, magiging utusan siya nito sa loob ng 2 linggo at pagkatapos nun ay bayad na siya kay Batman. Pumayag na siya, total wala naman siyang ibabayad pa rito dahil wala naman siyang pera pa at gaya nga ng sabi ni Jericho ay mahal si Batman. Baka matanda na siya bago niya mabayaran ang laruan nito. Humihingal pa siya na makarating sa rooftop at nakita niya kaagad si Jericho na naglalaro ng bola mag-isa. Tanging dingding lang ang kalaban. You're late, sabi nito habang patuloy sa pagsipa sa bola. Kasi, yung teacher namin, ang tagal magpalabas. Sagot niya habang laylay ang balikat sa bigat ng bag na bitbit. Sino ba naman ang hindi hingalid sa pag-akyat ng rooftop ng high school building na abot ng 5th floor? Ewan niyo kung bakit dito pa nais makipagkita ni Jericho, pwede naman sa baba o kaya sa field. Hindi naman kayo sa cafeteria na lang. Huwag ka na mag-explain dyan. Iritang saway nito at sinipa ang bola papunta sa kanya. Nagulat pa siya at mabilis na umatras at sa pag-atras niya natamaan niya ang paso ng halaman sa likod at sabay silang natumba noon. Napatili pa siya nang bumagsak siya sa magaspang na semento at naramdaman ang pagasgas ng semento sa may siko niya. Napatili siya. Napaka-clumsy mo kasi. Sita nito sa kanya at lumapit sa kanya habang nanatili pa rin siyang nakaupo sa semento kasama ng natumbang halaman. Nasugatan na nga ako, ipagagalitan mo pa ako. Maktol niya at tiningnan ang namumulan niyang siko at naiyak siya nang may makitang dugo roon. Ayun, nasugatan tuloy ako. Nakakainis ka? Naiiyak na sabi niya rito. What? Bakit hindi ka kasi nag-iingat eh? Kamot ulong sabi nito at tinila ang braso niya at tiningnan ang nagasgasan na siko. Malayo sa bituka yan. Hindi mo ikamamatay yan. Akin at lalagyan ko ng alcohol. Sermon nito at kinuha ang bag nito sa di kalayuan at naglabas ng alcohol. Hindi ba masakit yan? Alanganing tanong niya habang umiiyak. Huwag ka nga umiyak dyan. Akin na.
galit na utos nito at muling hinila ang braso niya. Huwag mong dadamihan na. Paano mamamatay ang bakterya niyan? Sagot nito at binuhusan na ng alcohol ang sugat niya. Napatili siya at mabilis na hinila ang braso dito. Ang sakit! Sinasadya mo yata eh! Reklamo niya at tinipan ang sugat. Mahapdi talaga dahil sariwa pa ang sugat mo. Akin na at dadagdagan pa natin para mawala ang bakterya. Ayoko, tama na. Ang hapdi. Naiiyak na sabi niya at tumayo mula sa semento at naupo sa bench ng rooftop. Ginawa talaga iyon para sa mga estudyanteng nais ng katahimikan sa loob ng campus, maliban sa school chapel at school library. Huwag kang parang batang umiyak dyan. 10 years old ka na. You're supposed to be strong, girl. Sita nito at sumunod sa kanya sa bench at naupo sa tabi niya. Bakit pag nagkakasugat ka ba hindi ka umiiyak? Tanong niya rito at sinulipan nito na sa langit nakatingin. Magandang pwesto ng rooftop dahil hindi ito nakasentro sa araw kahit mataas ang tirik ng araw. I used to cry, of course. But believe it or not, hindi ako umiyak nung mahulog ako kay Snow. Papa's hers. Natatawang sagot nito na sa langit pa rin nakatingin. Hers? Nalaglag ka na sa hers? Hindi masakit yun? Hindi ka ba nasugatan o kayo napilaya noon? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Nope, nothing happened. It's just adventure lang. Ang saya nga eh. But of course, Mama and Papa freaked out. So yun, pinadala pa ako sa ospital. Siyempre naman, nag-iisang anak ka nila kaya sigurado mag-aalala sa iyo, lalo na si Lola. Yeah, but it was fun. Ang maka-experience ng mga ganoon sa buhay. Ako, ayoko ma-experience ang malaglag sa kabayo. At ayoko ding sumakay. That's impossible. For sure, isasama ka ni Lola sa asyenda one of this day. At pag nakita mo ang kabayo doon, hindi mo masasabing ayaw mo sumakay. Talaga? Bakit marami bang alagang kabayo ang Lola sa asyenda? Yes, you will be surprised when you see them. Wow, parang gusto ko tuloy makapasyal sa asyenda. You will. Maybe. Jericho, pare. I know you're here. Tinig mula sa likuran nila na pumutol sa sasabihin pa sana ni Jericho. Sabay pa silang napalingon para tingnan ang bagong dating at nakita niyang nakatayo ang lalaki na ka-uniforme tulad ng uniforme ni Jericho. White polo na may purple logo ng SMU sa right side. Black slacks and black leather shoes na halatang mamahalin. Matangkad dito at medyo tan ang kulay ng balat na bumagay naman dito. Maganda ang pagkakajol ng itim na buhok nito tulad ng mga nagbibinata kung mag-ayos. Gwapo ito tulad ni Jericho. Lahat na yata na nag-aaral sa SMU ay mga gwapo at magaganda, plus mayayaman pa. Sean, pare! Masayang bulalas ni Jericho at tumayo mula sa pagkakaupo at lumapit sa tinawag nitong Sean at sinuntok sa balikat ang binatilyo. Long time no see, pare. Sabi ng tinawag ni Jericho na Sean. Yeah, it's been almost 3 months when you left San Miguel. Sabi ni Jericho at pinagsusuntok ang braso ng binatilyo. Nanatili lang siyang nakamata sa dalawa at nang mapansing tila nakalimutan na siya ni Jericho, doon tumayo siya at tumikim ng mahina para lang makuha ang atensyon ng dalawa. At hindi naman siya nabigo. Nilingon siya ng binatilyong kausap na Jericho at tinapik sa balikat si Jericho matapos siyang suriin ito na naka-grade school uniform at magulo ang buhok dahil sa hangin sa rooftop. Pare, don't tell me pati grade school pinapatulan mo na. Nangingitim biro ng binatilyo kay Jericho at nilingon siya ni Jericho. What? No. Ikaw talaga pare, huwag mo nga ako itulad sa'yo. Sa sobrang babaero mo pati grade school pinapatos mo. Natatawang sagot ni Jericho at hinila nito ang kaibigan palapit sa kinatatayuan niya. Habang hawak pa rin niya ang siko na may sugat. Shush Bianca. Well, alaga siya ni Lola at sa bahay siya nakatira. Alanganin pakilala nito sa kanya. Madalas ding mangyari sa kanya iyon. Pag tinatanong siya kung kaano-ano niya ang mga Gomez. I see. Bait talaga na lola mo at marunong pang mamili ng aalagaan. Biro pa ng binatilyo sa kanya at lumapit ito sa kinatatayuan niya at nilahad ang kamay para magpakilala. I'm Sean, your kuya's friend. Pakilala nito at nakipagkamay sa kanya at lihim niyang sinulyapan si Jericho. Kung ano ang ekspresyon nito sa sinabi ni Sean na kuya niya ito. Pero nakatuon ang mga mata nito sa kamay niya na hawak-hawak pa rin ni Sean. You're beautiful, Bianca. Bulong pa ni Sean sa kanya at tulad ng mga napapanood niya sa mga princess movie, hinahalikan ng prince ang kamay ng princess at ganoon ang ginawa ni Sean sa kanya. Kaya tuloy pakiramdam niya, isa siyang prinsesa at si Sean ang gwapong prinsipe.
Wapo naman si Sean, lalo na pag ngumingiti ito. Parang commercial model ito ng toothpaste sa ganda at puti ng mga ngipin nito. Isama pa na may dating din ito tulad ni Jericho na sigurado siyang marami ding naghahabol dito sa campus. She's only 10 years old. Sabi ni Jericho at mabilis niyang binawi ang kamay kay Sean. Pare, 10 years old. Lapit na sa 15 years old yan. Bulong ni Sean at tinapik sa balikat si Jericho na nangingiti na lang sa kaibigan. So ano, are you here for good? Tanong ni Jericho kay Sean para maiba ang usapan at mawala sa kanya ang atensyon ni Sean. Yeah? Sabi ni Dad, after graduation na lang daw ako babalik ng England. And that's for good na. Oh, so next year is our last year together? Definitely. Suck man. Sabi ni Jericho at sinuntok muli nito si Sean sa braso. Nagkwentuhan pa ang dalawa at nanatili lang siyang nakikinig. At yun nga, napag-alaman niyang paalis-alis ng bansa itong si Sean dahil nais na ng mga magulang nito na sa London na magstay ang mga ito at iwanan ang mga bayan ng San Miguel. Tatapusin na lang pala nito ang high school at aalis na ito sa London at doon na magstay. Narinig din niya na kaya alam ni Sean kung saan hahanapin si Jericho dahil mula pa ng grade school, dito na sa rooftop na ito nagtatago si Jericho pag naiinis daw ito sa magulot maingay na campus. Pero tanging mga malalapit lang daw kay Jericho ang nakakaalam na dito ito halos nag-i-stay pag wala ito sa classroom o kaya sa football field. Natuwa siya sa mga narinig niya lalo na ang tungkol sa rooftop dahil kahit naiinis sa kanya si Jericho, pinili pa rin ito ang hideout nito para makapagkita sa kanya. Ngayon alam na niya kung saan hahanapin si Jericho pag kailangan niya ito. Anyway, what are you two doing up here? Tanong ni Sean matapos makipagkumustahan kay Jericho at pinaglipat-lipat ang tingin sa kanya at kay Jericho. Well, gusto ko lang ipakita sa kanya ang rooftop. Sagot ni Jericho. Well, now Bianca, you know where to find him when he's not around. Sabi ni Sean sa kanya at kumindat pa. Ngumiti lang siya rito. Crystal has a party tonight, so are you in? Pang-iba ng usapan ni Jericho at naalala niya ang ginawa ni Crystal sa kanya at mga kaibigan nito at nagpapasalamat siya na hindi pa niya ulit nakikita ang mga ito sa campus. Yeah, I'll be there tonight, of course. You should come, Bianca. Yaya ni Sean sa kanya. Ha? Ako? Turo niya sa sarili. Yes, you. Natatawang sagot ni Sean at pinisil siya nito sa pisngi. You're so cute, little girl. Bulong ni Sean at ngumiti siya dito. She's not allowed to party. Come on. Grade school not allowed. Sagot ni Jericho at hindi na itago sa tono nitong iritasyon at tumalikod para kunin na ang bag sa mesa. She's allowed if you allow her to go with us. Sabi ni Sean at sinundan si Jericho. What? Ano ako, babysitter? Of course not. I'm the one who will babysit her. Sagot ni Sean at muling kumindat ito sa kanya. Alanganing ngiti ang sinagot niya at sinulipan si Jericho na formal ang mukha. She's not allowed. Pare, alam mo naman kung ano meron sa party ni Crystal. Sabi ni Jericho at inihagis sa kanya bigla ang bag nito. At buti na lang kahit nagulat siya nasalo pa rin niya ang backpack nito. Ouch! Tililang niya at sinabit ang bag sa balikat kasama ng bag niya at kasunod naman sa inihagis ni Jericho ang bola sa kanya. Umilag siya at bago pa siya tamaan ng bola ay nasalo na ni Sean iyon. Pare, what are you doing? Kulat na tanong ni Sean sa kanya at iniabot ng maayos ang nasalong bola sa kanya. Thank you. Bulong niya. She's my PA, pare. Tipid na sagot ni Jericho at humakbang na para bumaba. PA? What do you mean? Nagtatakang tanong ni Sean at sumunod na kay Jericho sa pagbaba. At sumunod na rin naman na siya at napansin yata ni Sean na nabibigatan siya sa mga dala. Kaya naman kinuha nito ang bag niya at ito na ang nagbuhat pati na ang Barbie lunchbox niya. Ito na ang nagbitbit pababa ng paikot ng mahabang hagdan. Personal assistance. And please pare, stop asking too many questions. It's nonsense. Iritang sagot ni Jericho kay Sean. Do you want to eat ice cream sa my ice cream house? My treat. Nakangiting yaya ni Sean sa kanya na hindi na pinansin pa ang sagot ni Jericho. At kung magkasing edad lang siguro sila nito, iisipin niya na may gusto sa kanya ang binatilyo. Pero gaya nga na sabi ni Jericho, 10 years old lang siya. Hindi niya alam ay sasagot kaya naman inginuso na lang niya si Jericho na nauuna na ng halos 2 baitang ng hagdan. That's fine, for sure. Right, Jericho, pare? Sabi ni Sean at hinabol sa hagdan ang kaibigan. Let's eat some ice cream.
Miss Ice Cream House, it's my treat, and Bianca is coming with us. Narinig niyang sabi ni Sean kay Jericho at inakbayan pa nito si Jericho. Parating na ang sundo namin. I don't have a car yet. You know, it's not weekend yet, so I'm not allowed to drive. Sagot ni Jericho habang pababa ng hagdan. I can drive you home. I have with my new Porsche, pare. When I came back, Dad gave me the key, and it's awesome to drive around here. Masiglang sabi ni Sean at sinulyapan siya. Ngumiti siya dito. Okay, Ice Cream House then. Tipid lang na sagot ni Jericho. You've heard him? Tanong ni Sean sa kanya at tumangutango siya at ngumiti. Pagbaba nila, nakasalubong naman nilang isang binatilyo na naka-basketball jersey, white and purple na trademark color ng SMU. Namukhaan niya ang binatilyo. Ito si Vincent, ang binatilyong binigyan ni Ella ng sandwich sa cafeteria, and as usual, gwapo ito tulad ng karamihan sa campus. Hey, Vincent, pare! Tawag ni Jericho sa matangkad na binatilyo na hindi lalayo sa tangkad nito at ni Sean. Pag pinagdikit-dikit mo mga ito, parang wala ka sa eskwela kundi nasa isang fashion show world ng mga gwapo. Practice done? Tanong ni Jericho. Yeah, 5 minutes. Sagot na lalaking tinawag nitong Vincent at binati si Sean at nakapagkwentuhan at nagkamustahan din ng mga ito. At sa naririnig niya, close ang tatlo. Kahit nasa iba't ibang section na ngayong high school at kanya-kanyang sports and school activities ang sinalihan. Magkakaibigan pa rin ang mga ito dahil grade school pa lang ay magkakasama na ang tatlo. Actually, I'm going to treat Bianca sa ice cream house. Sabi ni Sean at mabilis na tumabi sa kanya na awkward na nakatayo sa may tabi ni Jericho habang nagkukwentuhan ng mga ito. At kanina pa siya pinagtitinginan ng mga estudyanteng kasing edad ng mga ito. Marahil nagtataka mga ito kung anong ginagawa niya at kasama niya ang tatlong honk heartthrob, crush ng campus. At hindi nakakaligtas sa kanya ang mga matatalim na tingin ng mga ito at mga bulungan ng ilang mga kababaihan. Are you okay there? Tanong ni Sean at inakbayan pa siya nito. Nagulat man siya pero hindi na lang siya nagpahalata at tumango na lang. Are you dating a grade school again? Gulat na tanong ni Vincent matapos nitong masuri ang suot niyang school uniform. Huh? Not yet. I mean, no. He's Jericho's little half-sister. Sagot ni Sean at binitawan na siya nito. What? A half-sister? Gulat na tanong ni Vincent sa kanila. Bumuntong hininga na lang si Jericho at tawa naman ang tawa si Sean. Hindi naman niya alam kung ano isasagot niya. It's a long story. I'll tell you when we reach the ice cream house. I'm starving. We better go now. Sagot ni Jericho at nauna na sa paglalakad. I'm Vincent, by the way. They forgot to introduce me. Pakilala ni Vincent sa kanya. Ngumiti siya rito. Ah, oo, kilala kita. Sagot niya nagulat pa ito sa sinagot niya. You know him? Nagtatakang tanong ni Sean habang naglalakad silang apat sa may parking lot kung saan nakaparada ang mamahaling sasakyan ni Sean na kulay asul. Si Ella yung kaklase ko. Nagkwento na niya siya sa akin. Sagot niya at nauna sa paglalakad. Huminto sa tabi ni Jericho na sinusuri ang magarang sasakyan ni Sean. Hindi na siya magtataka kung gaano kayaman si Sean. Sa uri ng sasakyan pa lang nito'y alam na niyang hindi ito nalalayo sa estado ni Jericho na sinasabing pinakamayaman na binatilyo sa bayan ng San Miguel. Dahil ito ang nag-iisang tagapagmana ng mga Gomez na halos pagmamayari ng mga ito ang bayan ng San Miguel. You have a nice car, pare. Sabi ni Jericho at pabilis na sumakay sa passenger seat na kanina lang iniaalok ni Sean na sa passenger seat siya maupo. Pero naunahan na siya ni Jericho kaya naman sa likod siya sumakay katabi si Vincent. Nice car, pare. Sabi ni Vincent habang tinatahak na nila ang daan papuntang ice cream house. Well, this car, try to beat Jericho's toys. Sagot ni Sean habang nagmamaneho. You can't beat them, pare. Sagot ni Jericho at nagtawanan ang tatlo. Marami pang napagkwentuhan ng mga ito at para lang siyang isang hangin sa loob ng kotse dahil hindi siya pinapansin ng mga ito. Pagdating nila sa ice cream house, nagsibabaan na sila at nagulat pa siya nang pagbuksan siya ng pinto ni Sean. Salamat. Alanganin pa sa salamat niya rito at binitbit na ang mga gamit ni Jericho. Don't mention it, babe. Malambing na sagot nito. Nilingon niya si Jericho na tahimik lang na nakamasid at si Vincent ay patawa-tawa naman sa kanila at sabay-sabay na silang umakyat papasok sa ICH. Pagpasok sa loob, maraming estudyante ang mga nandoon at nang pumasok silang apat sa loob, huminto ang oras sa paligid. Ang lahat ay nakatingin sa kanila. Hindi pala, nakatingin pala ang lahat sa tatlong gwapong kasama niya. VIP.
Sabi ni Sean sa service crew na bumati sa kanila at sinamahan pa sila nito papunta sa sinasabing VIP ni Sean. Nakakasigurado siyang regular customer na ito doon dahil alam na ng crew kung saan sila ikukuha ng mesa. Pag-upo nila, kaagad na tumabi si Sean sa kanya. Katapat naman niya si Jericho na napakaseryoso na muka. Matapos makuha ng crew ang order nila'y umalis na ito at naiwan na silang apat sa loob. Nilingon niya ang paligid. Wala ibang tao doon kundi sila lang. May ganito pala dito sa loob, no? Private room? Wala sa loob na nasabi niya. Yeah babe, don't worry. Dito tayo lagi pupunta. Sagot ni Sean at ipinatong pa ang kamay nito sa kinaupaan nila. Para na rin itong nakaakbay sa kanya. Come on pare, she's a grade school. Saway ni Vincent na natatawa. Why? There's nothing wrong dating a grade school. Besides, 5 years lang naman ang gap eh. Sagot ni Sean. Right pare? Tanong ni Sean kay Jericho na nanatiling walang kibo. Sinuntok pa sa balikat si Jericho. I don't know. I've never dated grade school and never will. Sagot ni Jericho at sinulipan siya. Nagkibit balikat lang siya sa isinagot ni Jericho. Pagdating ng order nila ay kaagad niyang kinain ng chocolate ice cream na puno ng iba't ibang toppings. Ang sarap. Bulas niya matapos makasubo. You like it, babe? Tanong ni Sean na napapansin niya na panay tawag nito sa kanya ng babe. Tumango lang siya dito at pasimpleng sinulipan si Jericho na tahimik lang na kinakain ang vanilla ice cream nito na may marshmallow na toppings. Are you going tonight at Crystal Party? Tanong ni Vincent kay Jericho. Yeah, of course. I'm allowed to party. It's weekend. Sagot ni Jericho na hindi man lang nag-angat ng ulo. You should come with us, Bianca. Yaya ulit ni Sean na nagpaangat ng ulo kay Jericho. Anong party ba? I've told you, she's not allowed to party. Iritang sagot ni Jericho na pumutol sa isasagot sana niya kay Sean. Pare, kung sasama mo siya, for sure pwede na siya. Pangungulit ni Sean habang kumakain ng ice cream. Ayokong mag-babysit. Sagot ni Jericho. Ako nga magbabantay. Sabi ni Sean. No, and that's final. Sagot ni Jericho at sinulipan pa siya nito. Fine then. Tanging sagot ni Sean na halatang walang kaya kay Jericho. Matapos na nang kumain, nagyaya nang umuwi si Jericho. Ihahatid sana sila ni Sean pero tumanggi si Jericho dahil tinawagan na daw nito si Mang Maning at nagpapasundo ito sa ice cream house. See you tonight, pare. Sabi ni Vincent bago sumakay sa passenger seat ng Porsche ni Sean. Yeah, pare. Tonight don't forget. Sabi ni Sean. Kinuwayan pa siya nito bago sumakay sa kotse nito. See you. Tipid lang na sagot ni Jericho at siyang dating naman ng sundo nila. Mabilis na sumakay si Jericho sa likod habang siya na may kandahirap sa pagbubuhat ng mga gamit nito pasakay sa kotse. Tinulungan na nga lang siya ni Mang Maning para maisakay ang gamit ni Jericho. Pupunta ka sa party ni Crystal? Tanong niya rito habang tinatahak nila ang maluwag na kalsada pauwi sa Gomez Mansion. Of course. Supladong sagot ito at kinuha ang mamahaling telepono sa Slox. Bakit ayaw mo ko isama? Curious na tanong niya. What? You're just 10 years old. You're not allowed to go in any party. Pagagalitan lang ako ni mama at lola pag nalaman nila sinama kita doon. Iritang sagot nito sa kanya. Pero diba, enough okay? Wala akong balak na bantayan ka buong gabi doon. Putol nito sa sasabihin pa sana niya. Hindi mo naman ako enough okay? Mabalasik na putol ulit nito sa pangangatwiran pa niya. Nagyuko na lang siya ng ulo at hindi na kumibo pa. Pagdating nila sa mansyon, kaagad na umakyat sa taas si Jericho at sumunod naman siya para ihatid ang mga gamit nito sa silid nito. Gayang napag-usapan nila, 1 linggo siyang magiging utusan nito para mabayaran si Batman. Ilagay mo na lang dyan, saka bumaba ka at ikuha mo ako ng pineapple juice. Utos nito sa kanya habang panay ang pindot sa cellphone nito at hindi man lang siya sinusulyapan. Just lang ba? Tanong niya. Ano ba sinabi ko? Galit na balik tanong nito. Bakit ba ang sungit mo na naman? Bakit? Bahay ko to. Magsusungit ako kung kailan ko gusto. Labas na! Sagaw nito. Nahintakutan siya at namuo ang mga luha sa mga mata. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Galit na tanong nito nang mapansin mga luha niya. Ikaw kasi ang sungit mo. Sagot niya at mabilis na lumabas ng silid dito para kumuha ng juice. Pagdating niya sa kusina, kaagad niyang ginawa ng pineapple juice si Jericho habang hindi mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Bianca? What's wrong? Tanong ni Tita Marastal na makita siya sa kusina. Wala po.
Tipid na sagot niya at iniiwas ang mukha rito. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nito. Namimiss ko lang po si nanay. Pagsisinungaling niya dahil ayaw niyang sabihin dito na si Jericho ang dahilan ng pag-iyak niya. Oh, come here honey. Huwag ka na umiyak, okay? She's fine and you're fine here. Bulong nito at niyakap siya. Thank you po, Tita Maristel. Bukas ipapasyal kita sa asyenda para malibang ka. Asyenda po? Nabuhayan na tanong niya dahil naikwento na ni Jericho sa kanyang asyenda. Oo, sigurado ako magugustuhan mo doon. Maganda doon. Maraming puno at mababait ang mga tao roon. Talaga po? Sabi niya at pinunasan na ang mga luha. Oo, kaya matulog ka na maaga dahil maaga tayong aalis. Sige po. Salamat po. Magiliw na sagot niya at niyakap muli ito. Bago nagpaalam na aakyat na muna para ihatid ang juice ni Jericho.